Okay, let us first read our scripture passage together, the Habakkuk chapter 3, 17 through 18 in Tagalog. Yeah, can you show? Basahin po muna natin yung scripture natin sa Tagalog. Okay, are you ready? Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen. 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 Okay, do you remember last week's sermon? Naalala niyo po ba yung sermon natin last week, nung nakaraang linggo? Yeah, too long. Yeah. Mahaba. Yeah, we looked at two people. Who were they? Naalala niyo po yung dalawang tao na nabanggit ni Pastor dun sa sermon Two last people. week. Sino po yun? Yes. And yung isa? Huh? Yes. Yeah, Rich yeah. young man. That's right. Yes, that's right. The rich young ruler and Zacchaeus. Yung mayamang batang lalaki na mayaman na pinuno siya at syempre si Zacchaeus. Yeah, Jesus wanted to test whether the rich young ruler's faith was genuine. Gustong subukin ni Jesus kung tunay nga ang pananampalataya nung yung pinuno na batang lalaki. Yeah, so he asked if the young ruler was willing to give up the money he valued most. Kaya tinanong niya yung lalaki, yung batang lalaki na pinuno siya, kung handa ba siyang isuko yung kanyang pera na talagang napaka-importante sa kanya. Mm-hmm. Yeah, I remember. Naalala mo. Yeah, but the rich young ruler chose money instead of Jesus Christ. Kaya lang yung mayaman na lalaki, ang pinili niya yung pera niya, hindi si Jesus. That revealed the true state of his faith. Pinakita noon yung tunay na katayuan ng pananampalataya ng lalaking ito. In contrast, although Jesus did not ask Zacchaeus to give up anything, Sa kabilang dako naman, si Zacchaeus, kahit na hindi siya sinabihan ni Jesus na i-give up niya o isuko niya ang anumang bagay, he confessed only faith was born in his heart that he would let go of the money he had been cleaning up. yung kaniyang puso ay nagpakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pera na talagang pinangahawakan niya, ipinamigay niya yung pera niya. That too shows the reality of Zacchaeus' faith. Pinakita din ito yung tunay na kondisyon ng pananampalataya ni Zacchaeus. Yeah, today I also wanna preach about faith. Ngayong araw na ito, ang ipipreach ni Pastor ay tungkol pa rin sa pananampalataya. If we were to choose one of the most famous verses in the Bible, Kung pipili kayo ng pinakasikat na verse sa Bible, ano yon? yeah, which one would come to mind? Ano yung una yung maiisip? Yeah. Hint is we already read. O kanina, di ba? Sa offering. Yeah, there are so many well-known verses, but today I wanna choose John 3:16. Yan. So John 3:16, yan yung verse natin. Okay. Basahin natin. Yeah, let's read the verse again, okay? Tagalog? Yeah, Tagalog, please. Okay, basahin natin sabay-sabay sa Tagalog. 1, 2, 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yeah, one theologian says that if we compress the whole Bible, John 3:16 remains. Yung isang theologian po ay nag-aaral ng Biblia. Sabi niya, kapag daw po pinaikli natin yung buong Biblia, ang kalalabasan nito yung John 3:16. Yeah, and if we compress John 3:16 even further, the word love remains.
At kapag naman po pinaikli pa natin itong verse na ito, yung John 3:16, ang lalabas po dito ay ang salitang pag-ibig. Yes, the Bible tells us about the love of God. Opo, ang Biblia po ay nagpapahayag, ang Biblia ay nagpapahayag ng pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon. Yeah, so whenever we read the scripture, the love of God must be the foundation. Kaya po sa tuwing babasahin natin ang Biblia, dapat yung pundasyon natin ay yung pag-ibig ng Panginoon. If this love is not the foundation, it's easy to misunderstand the Bible verse. Kapag hindi po pundasyon yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagbabasa natin ng Biblia, ay hindi po talaga natin maiintindihan ang Biblia. Yeah, if we live the life of faith without His love as the basis, our faith can be shaken. Kung tayo man po ay mamumuhay na may pananampalataya, pero hindi po pag-ibig ng Panginoon ang ating basihan ng pananampalataya, maaari pong manghina ang ating pananampalataya. Yeah, if we serve and dedicate ourselves without knowing His love, we will eventually grow weary. Kung tayo naman po ay maglilingkod sa simbahan, sa church, at tayo ay ide-dedicate natin yung sarili natin sa Panginoon, kapag hindi po natin naintindihan, naunawaan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ay mapapagod po tayo sa paglilingkod. There is a foundational truth in Christian life that must never be shaken. Meron pong isang pundasyon sa Kristyanismo, yung buhay, sa buhay ng bawat Kristiyano, na ang katotohanan na ito ay hindi talaga manghihina o mawawala. Yeah, just I wanna ask you to read just 3 sentences in English. This is easy, right? So just when I ask you, just we can read, okay? The 1, 2, 3. God is love. God loves us. God is good. God is good to me. God is faithful. God is faithful to me. Amen? Amen. Amen. Okay. So whatever comes, even when reality does not make sense. Ano man pong mangyari sa aning buhay, kahit na po yung buhay natin, parang hindi natin maintindihan. Yeah, even when you do not feel God's faithfulness, Kahit na po hindi natin nakikita, nararamdaman yung katapatan ng Panginoon. even when you do not sense His goodness, Kahit na po hindi natin nararamdaman yung kabutihan niya sa ating buhay. if you keep holding this foundation, you will in the end experience His love and His grace. Kung atin pong panghahawakan ang pundasyon na ito, yung binasa natin kanina, yung katotohanan na ito, kung atin pong yung panghahawakan, sa dulo po ay mararanasan natin yung pag-ibig at ang biyaya ng Diyos. Yeah, even though we live a born-again Christian life through the blood of Jesus Christ, Kahit po tayo'y mamuhay na totoong mga born-again Christian sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus, the real life is still often hard. katotohanan po talagang napakahirap ng buhay dito sa mundo. There are times when others seem to succeed and move forward while I feel left behind. May mga pagkakataon na nararamdaman natin, parang yung ibang tao, nauusadan ako, na nangunguna na sa akin, nagtatagumpay sila pero ako hindi. At parang napag-iiwanan tayo. There are times when guilt and regret rush in because I think I missed the opportunities through laziness or lack of my preparation. Minsan naman po, nakakaramdam tayo ng guilt o kaya panghihinayang kasi may pagkakataon na parang lumampas ba yung oportunidad sa atin dahil sa pwedeng katamaran o kaya naman yung kakulangan natin ng preparasyon. Yeah, times when I ask, what am I even doing here right now? Minsan naman, tinatanong natin sa sarili natin, ano bang ginagawa ko ngayon dito? But every time worry and fear press in, it is important to cling to the goodness of God. Pero sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng pag-alala o kaya ng takot, importante po na panghawakan natin yung kabutihan ng Diyos. Yeah, even the season that feels like everything is on pause is a time in which God is crafting a message.
Kahit na po sa mga pagkakataon sa buhay natin na parang walang nangyayari, parang nakahinto ang mundo, parang hindi ako umuusad, ito po yung pagkakataon kung saan ang Diyos ay mayroong mensahe na inihahanda para sa atin. Instead of letting what you cannot yet interpret to grow into doubt, wait in faith. Sa halip po na tayo ay bumitaw dahil hindi natin naiintindihan o meron tayong pag-aalinlangan sa nangyayari sa buhay natin, Yeah, believing God is still faithfulness and still good and will bring it all together with grace. ang maniwala po tayo, patuloy tayong maniwala sa Panginoon, ito po ay katapatan at ito po ay mabuti at ito po ay magbubunga ng maganda. Yeah, there are still unanswered questions and things you do not understand. Marami pong mga bagay dito sa mundo natin na hindi natin, may mga panalangin tayo na hindi pa nasasagot at may mga tanong tayo na hindi pa rin natin alam. Yet God is faithfully bringing His work to completion. Pero ang Diyos po ay tapat at tatapusin niya ang lahat ng ito ng may katagumpayan. What has God shown us through the scriptures? Ano po ba yung ipinakita sa atin ng Diyos sa salita niya? Yeah, throughout the thousands of years in history, though humanity has betrayed Him countless times and rebellion has repeated again and again. Libo-libong taon na po ang nakalilipas, paulit-ulit sa history, sa kasaysayan ng tao. Ilang beses na pong pinagtaksilan ng tao at nagkasala ang tao, nagrebelde ang tao sa Diyos ng paulit-ulit. But God has never once changed His heart toward us. Pero kahit isang beses po, hindi nagbago ang puso ng Panginoon para sa atin. Yeah, we must see that in Scripture, the heart of God. Dapat po nating makita ito habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, yung puso ng Diyos. We must know His heart that patiently endured and long suffered with people like this, with nations like this. Dapat po maintindihan natin, malaman natin na ang puso ng Panginoon ay matyaga, mapagpasensya po siya sa mga taong katulad natin, mapagpasensya siya sa ating bansa rin, ang mga iba't ibang bansa. On the other hand, we are shaken countless times. Sa kabilang dako naman po, tayo ay yung ating pananampalataya ay nayayanig, naghihina. There are moments when unexpected troubles suddenly arise. Lalo na kapag may mga problema na hindi natin inaasahan, bigla tayong nagkaroon ng malaking problema sa buhay. There are times when it feels as if none of my prayers are being answered. May mga pagkakataon din po na nararamdaman natin parang hindi ba sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin. Sometimes I even lose all at once what I consider most important. Minsan naman po, nakakaranas tayo ng nawawalan tayo ng mga importanteng bagay sa buhay natin. There are seasons when everything is covered like fog, to the point that I cannot make sense of what is happening. May pagkakataon din po sa buhay natin, parang ang dilim-dilim ng langit, parang wala tayong makitang pag-asa at hindi natin maintindihan ano ba ang nangyayari sa buhay natin. But in those moments like Zacchaeus, like the young ruler, the true reality of my faith is revealed. Pero sa mga oras pong yon, sa kadiliman, sa pagsubok, sa mga pagkakataong yung katulad ng nangyari kay Zacchaeus, pati yung rich young man na yon, doon po talaga nasusubok ang tunay na kondisyon ng ating pananampalataya. Yeah, what is your react? Ano po ba yung reaction ninyo tungkol doon? Paano po tayo tutugon sa Diyos sa kabila ng kahirapan, yung problema? Ano yung tugon natin sa Diyos? What I believed was all an illusion. May iba po ganito. Yung pananampalataya ko yata sa Panginoon, parang hindi totoo. Ito, ilusyon lang yata ang Diyos eh. I've been wasting my time. Naku, sinayang ko lang yung panahon ko. It feels like God isn't even there. Parang wala talagang Diyos.
If God is alive, how could He let this happen to me? Kung totoong buhay ang Diyos, bakit niya hinayaang mangyari to sa akin? If it is your answer, Yan po ba ang sagot ng iba sa atin? yes, it is who we are. Yan po ang totoong kondisyon ng ating pananampalataya, kung ano yung sagot natin sa mga nangyayari sa buhay natin. Easily affected by circumstances and easily shaken. Tayo po ay madaling maapektuhan ng mga bagay na nangyayari at yung pananampalataya natin ay madaling manghina. Yet sin another way, because I'm weak and easily shaken, Pero kung titignan po natin yung mga bagay na ito sa ibang anggulo, iisipin natin ng ganito, mahina ako at madaling manghina ang pananampalataya ko. through my weaknesses, I come to know and recognize that only the unshakable Jesus Christ is the way and the truth. Sa gitna ng aking kahinaan, dahil mahina ako, nakikita ko at nalalaman ko na ang tanging bagay lamang na hindi magsishake o manghihina ay ang katotohanan na si Jesus ang tanging daan at ang tanging katotohanan. Amen? Amen. Amen. When I discover my weakness, I must not stay shrunk in discouragement. Kapag po nalaman natin, na-discover natin yung kahinaan natin, yung pagkakamali natin, yung kasalanan natin, wag po tayong panghinaan ng loob o ma-discourage. But say, because I'm weak, I need Jesus Christ. Through my weakness, God's strength will be revealed. Bagkus po, ito po yung dapat na sabihin natin. Dahil ako ay mahina, mas lalo kong kailangan si Jesus. As sa aking kahinaan, lalabas, makikita ang kapangyarihan ni Lord. Amen? Amen. Amen. This must become the confession of our faith. Ito po dapat yung pahayag ng ating pananampalataya. Yeah, let us confess again the same. Sabihin po ulit natin ito, basahin natin ng sabay-sabay. I-confess po natin ng sa ating mga puso at bibig. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. God is God is love. love. God loves us. God is good. God is good to me. God is faithful. God is faithful to me. Amen. 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 Yeah, from Genesis until now, even though all humanity has betrayed Him, Mula pa po ng Genesis, yung unang aklat ng Biblia, hanggang ngayon, ang tao po ay talagang patuloy na nagtataksil sa Diyos. God has never once given up His love toward us. Pero ang Diyos po kahit kailan, hindi po niya sinuko yung pag-ibig niya. Mahal pa rin niya tayo. There have been times when we were unfaithful before the Lord. May mga pagkakataon po na ang pananampalataya natin ay mahina. Hindi po tayo matapat sa Diyos. But there has never been a time when the Lord was unfaithful to us. Pero kahit kailan po, ang Panginoon ay patuloy na matapat sa bawat isa sa atin. While all humanity fell stumbling in sin, even towards such people and such nations, Habang po ang tao ay nahuhulog sa kasalanan at nagre-rebelde sa Panginoon, mga tao, mga bansa, God bore with us, endured patiently, and by the result of His love, Jesus Himself opened the way of salvation. ang Diyos po ay patuloy na nagtsatsaga sa atin. Patuloy po siyang nagtitiis sa atin at dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para magkaroon ng paraan para tayo ay maligtas. The good Lord will surely bring everything to a good completion. Tatapusin po ng Panginoon ang lahat sa buhay natin ng may kabutihan, ng may kagandahan dahil mabuti siya. Amen. 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 And work all things together for good. At ang lahat ng bagay sa buhay natin ay magiging maayos para sa kabutihan natin. The greatest blessing of a Christian is that Ito po yung pinakamatindi, pinakamataas na blessing o yung pagpapala
para sa isang Kristiyano. Yeah, that no matter the hardship of suffering, we trust the good God and refuse to become slaves to our circumstances. Na kahit na po ano pa ang mangyari, kahit na gaano pa kahirap ang maranasan natin, kahit na gaano pa tayo masaktan dito sa buhay na ito, patuloy po tayong mananampalataya at magtitiwala sa Diyos at iiwasan po natin na tayo'y maging alipin ng mga pangyayari sa buhay natin. Yeah, even if I cannot interpret or understand what is happening right now, Kahit po sa ngayon hindi natin naiintindihan yung buhay natin, yung ng mga nangyayari. we already know how our faithful God will bring it to a conclusion. Alam naman po natin, sigurado tayo na sa dulo, bibigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. Yeah, God is love. God loves you and I. Ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. If it is something given by that loving God, it surely has a purpose. Kung meron mang bagay na nararanasan natin ang galing ito sa Panginoon, meron po itong layunin sa buhay natin. The good Lord will bring it to a good completion. Ang mabuting Diyos natin ay tatapusin, i-complete po ang ating buhay ng may tagumpay. And will work all things together for good. At aayusin niya ang lahat-lahat sa buhay natin para sa kabutihan natin. Yeah, when the author Habakkuk made this confession in today's passage, Nung sinabi po ni propetang Habakuk, yung confession na ito, yung binasa natin kanina, yeah, Israel was practicing injustice and had departed from the word of God. yung bansang Israel po, yung mga Israelita, sa panahon na yon ay yung buhay nila ay hindi nagpapakita ng katarungan at sila po ay lumayo sa salita ng Diyos. Externally, Babylon had become strong and was about to invade Judah. Yung karatig bayan naman ng Israel noon, yung Babylon, ito ay naging isang malakas na nasyon, bansa. At sa sandaling ito ay handa na, lulusubin na ng Babylon ang Judah. To the prophet Habakkuk, no realistic hope could be seen. Para kay propetang Habakuk, talagang wala ng pag-asa na makikita pa. Yeah, losing all the produce of the field and all the flocks as described in verse 17, the man to total collapse. Para pong gumuho yung buhay ng mga Israelita nung panahong ito kasi nawala lahat ng ani nila, yung mga tinanim nila nawasak, lahat ng hayop na alaga nila ay nawala, para pong yung buhay nila ay walang pag-asa. Yet even in that reality, the prophet Habakkuk held to this faith. Yan po yung realidad, yung buhay nila nung panahon na yon. Pero si propetang Habakuk ay patuloy na pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya. Yeah. God is love. God loves us. God is good. God is good to me. God is faithful. God is faithful to me. Amen. He confessed this way because he believed that God would ultimately bring about good. Ipinahayag po ito ni propetang Habakuk. Ang mga salitang ito, yung kabutihan, pag-ibig ng Diyos, katapatan ng Diyos. Kasi alam niya po na sa dulo, ang Diyos ay aayusin ang lahat. So he confessed like this instead of complaining. Kaya ito po yung sinabi niya, hindi po siya nag-complain. Yun po ang kinonfess ng bibig niya. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sa kabila nito, magagalak ako sa aking Panginoon. Ako ay magagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Yeah. Imagine this situation. Maybe he confessed it through clenched teeth. Siguro sinasabi niya yung mga salitang yon na may panggigigil pa sa kanyang ngipin. Yet I will rejoice in the Lord.
Sa I- kabila ng ito, magagalak ako sa Panginoon. I will be joyful in God my Savior. Ako ay magagalak sa aking Diyos na tagapagligtas. And then in verse 19, he continues with this confession. At makita natin sa verse 19, ganun pa rin yung kaniyang pahayag. Yeah, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go to the height for the director of music on my stringed instruments. Ang Panginoong Yahweh, ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. In the midst of absolute despair, what he chose was to worship the Father God, leaping like a deer and playing his instrument freely. Sa kabila ng lubos na talagang walang pag-asang buhay na naranasan ni Propeta Habakuk, ang pinili po niya ay sambahin ang Amang Diyos, na siya ay lumukso na parang isang usa at malayang tumutugtog ng kanyang instrumento. Nagpuri siya, nag-worship siya kay Lord. The sovereign Lord is my strength. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ang aking kalakasan. The sovereign Lord is my strength. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ang aking kalakasan. The sovereign Lord is my strength. Ang pinakamakapangyarihang Panginoon ang aking kalakasan. Amen. 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 Yeah, could you all stand up, please? Tayo po'y tumayo. My faith is shaken so easily. Madali pong manghina ang ating pananampalataya. I'm shaken by circumstance and even by the saying of people around me. Nangihina tayo sa mga pangyayari sa buhay natin, pati na rin sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. There have been times I was not looking at the Lord, May mga pagkakataon hindi tayo tumitingin sa Diyos. but He has never taken His eyes off us. Pero kahit kailan, hindi tinanggal ng Panginoon ang mga mata niya sa atin. We have made many mistakes, Marami tayong mga pagkakamali na nagawa sa buhay. but the Lord has made no mistake in our lives. Pero kahit kailan, hindi nagkamali ang Diyos sa buhay natin. Your life and mine are not accidents. Hindi po aksidente ang buhay natin. We are not mistakes. Hindi po tayo, ang buhay natin ay hindi pagkakamali. We are not failed lives. Hindi po tayo mga talunan. If the confession of our lips does not stop, Kung ganito po ang confession, ang pahayag ng ating mga labi, even this tunnel-like season will be finished in the victory of Christ. yung buhay natin na parang madilim na buhay, ito po ay magtatapos sa liwanag at katagumpayan kay Kristo. Amen? Amen. Amen. Yeah, please close your eyes. Sara po natin ang ating mga mata. Yeah, as we pray at this time.